Nung umalis ka sa Department of Education, hindi mo ba naisip na pag iniwanan ko to, magagawa na nila yung mga gusto nilang gawin? Versus kung nandito ako, mapoprotektahan ko pa yung kapakanan ng mga estudyante at saka ng mga proyekto. Totoo yan. Naisip ko yon. Sabi ko, kung aalis ako dito, hindi ko na magagawa yung tama. Ang problema kasi, the previous year, 2023, doon nila inattach yung listahan ba nila ng paano nila pinaghati-hatian yung school building program. Sinubukan namin na ayusin siya sa Senate. Hindi nangyari. Nagtulak kami ng natulak na ayusin siya. Ibalik niyo sa DepEd. Trabaho ng DepEd yan sa BICAM. Hindi nangyari. Kasi nga sabi ko, pagdating sa BICAM, wala naman tao dun eh. Si Martin Romualdez at si Zaldico lang yun. So, ito na alam kong mali. Noong 2023, hindi pwede yan. Nagsabi na ako sa USEC ko. Sabi ko, hindi pwede yan. Sabi niya, kung ma-hostage yung budget, sabi niya, lahat ng projects, madidelay. So sabi ko, okay, sige. Pagdating ng July 2024, hindi na ako pumayag. Ayoko na pumirma ng mali. Kasi ganun na naman, tinanong ko sabi ko, ganun ba yung gagawin last year, gagawin din ngayon? Sabi, oo daw. Hindi na. Wag na. Kasi, pipirma ka doon, alam mong mali Ayoko. Ang ko lang doon, ang dilemma ko lang doon is, alam kong itutuloy yung impeachment kung aalis ako. Kasi ang naghahawak lang ng pagtigil ng impeachment noon ay yung posisyon ko sa cabinet, yung pagiging cabinet secretary ko. Tumitira sila, pero hindi nila magawang ituloy yun. Kasi nakaupo, parang tanga naman kasi, di ba? Kung ang president ka, inaatake yung DepEd secretary mo, tapos biglang may impeachment sa DepEd secretary mo. So, hindi mangyayari na merong impeachment. Alam ko na matutuloy siya pag alis ko sa Department of Education. Kaya, at peace ako nung dumating yung mga impeachment. Kasi, napagdesisyonan ko na yun Sabi ko, alis ako dito, matutuloy yung impeachment. Okay, sige. Mas gugustuhin ko pa na ipaglaban ko yung impeachment kesa pumirma ako ng mali. So yun yung July 19 yon, 2024. Tapos kung makikita nyo, August 27, 2024, lumabas ang disallowance ng Commission on Audit. AOM, nasa pa ako noon? Admin. Wala pa silang ebidensya, so gamitan natin to ng AOM. Umalis ako sa DepEd, nag-resign ako, lumabas ang disallowance. Ito yung ebidensya nyo. So yung pangalawang AOM ang nag-trigger nung notice of disallowance? Halo-halo na siya halo-halo na siya. Pero yung sa notice of disallowance, ito na lang yung mga parts na sinasabi namin, ito yung mga papeles diyan. So reconcilable siya? Meron kaming motion for reconsideration na na parang tipong nasasagot ng mga submissions na ito yung hinahanap ninyo na supporting documents. At hindi yun sinasabi doon sa mga pagdinig sa Congress? Siyempre hindi, kasi hindi sasabihin yun ng House of Representatives. Even nga yung credit notice ng Department of Education sa confidential funds, malinis na naayos yung submissions. Hindi nila binabanggit yan. Siyempre, ang kasi ng House of Representatives ngayon, sirain yung pangalan. Swerte na tayo kung ma-impeach siya. Dalawa yun sirain ang pangalan, i-impeach siya. So kung hindi man natin makuha yung impeachment, at least sirang-sira na
pangalan niya. Pero linawin lang natin, Boss Dada, yung notice of disallowance hindi ibig sabihin guilty sa paglustay o korupsyon. Ito'y sinasabi lang may mga kulang na dokumento na which is naibigay naman din po. Tama po ba ang aking intindihan? Yes, opo. May submissions talaga kami. So after doon, pero yung part na nagsubmit na kayo, wala nang nilabas ang Congress, ang House. Pagkatapos nung disallowance, wala nang sumunod. Pero meron kaming expectations na merong susunod. Kasi hindi naman sila titigil eh. Inaantay ko nga sila na tumigil na ba? Kasi paulit-ulit na ako nagsabi, hindi ako yung problema ng bayan. Ang problema ng bayan, korupsyon, kahirapan, kriminalidad, illegal na droga. Madami pang iba, kagutuman. Pero kayo po ang problema ni Martin. Ako ang problema ng makabayan, ng administrasyon ni BBM, ng asawa ni BBM mismo, ng anak ni BBM. Yan yung sinasabi ng taong bayan ngayon, 'di ba? Bakit tayo nakatutok sa paghabol kay Inday Sara? Ang daming, ito ang listahan ng problema ng bayan. Hindi po ba nakabag si BBM nung bumulong na I'll take care of you narinig nung asawa? Pwede Oo. Di ba? Kasi yung sumunod na, iba na eh. Tuturuan na siya kung paano magsinungaling. Oo. Hindi. Tuturuan lang siya. Tuturuan ka namin. Hindi ko alam kung anong ituturo at sino si namin. Sino sila. Hindi ko naintindihan yun na part. Pero naintindihan ko yung mag-ingat ka. Kasi, pag sinabihan ka ng tao na mag-ingat ka, hindi yung, ingat, bye-bye, ingat, hindi ganun eh. Mag-ingat ka. So, pag sinabing ganun, ibig sabihin, may alam siya. Ba't hindi mo pinaulit sa kanya yung hindi mo naintindihan? Ay, hindi ba? Pag may sinabi sa'yo, hindi mo naintindihan, ano yun? Hindi mo ba? O Hindi ko siya ginanon. Hindi ko siya, ano yun? Hindi. Nakikinig lang ako sa bulong niya. Kung makikita niyo yan sa footage, nakikinig lang ako sa bulong niya. Hindi ko nga alam bakit nagbubulong eh. May timeline nga yun eh. Yung una, di ba, take care? Oo. O, tapos, na-outside ako lang po siya. Kaya sila nag-meeting ni ma'am sa, kumain sa Davao. Tapos doon na siya, mag-ingat ka. Tuturuan kami. Mag-ingat siya sa asawa. Ano pa yung ibang mga instances na binubulungan kanya na hindi mo naiintindihan? Yung kung maalala nyo, nagpa-interview yung asawa niya sa isang media person. Nagpa-interview. Doon, tinreten niya ako, di ba? She crossed the line. I don't like her. Bad shot. Bad shot siya. Ano pa yung sinabi niya? Isang tawag lang yan sa Romania. Parang may ganun siya. Yung mga ano niya. Tapos ako, parang nagulat ako noon. Sabi ko, bakit ito siya nakikialam sa trabaho? Trabaho ko. Ito pa yung before ako nag-resign, ha. Tapos nagkita kami ni BBM noon. Graduation ng PNPA sa Cavite. Ito na naman siya. Bumulong na naman siya ng hindi mo maintindihan. Tapos, sabi, nakuha ko, narinig ko, galit eh. Yun lang yung na-pick up. Ito na yung pangatlong bulong. Yes, ito na yung pangatlong bulong. Kasi 2024 na ito. 2024 ito, April or May. Hindi nyo ba naisip na pinagpaplanuhan kayo ng asawa? Parang galit na galit sa inyo yung asawa? Nilang lahat. Alam ko naman na galit yung asawa sa akin eh. Kasi noong hindi pa niya ako kilala, nag-miss-send yan sa akin, ang asawa niya. Hindi kami magkakilala ha. Isang beses, birthday ni BBM, September si BBM, di ba no? Isang beses, matagal na ito, hindi kami magkaibigan, hindi kami magkakilala. Bigla yan ng message sa akin, hi, this is Lisa, and Bongbong's birthday is coming up on September, ganyan, may I request a video from you?
it would really cheer him up, ganyan. Sabi ko, naisip ko pa, okay, sige, BBM, Marcos, o sige, nagpadala ako ng happy birthday message. September yon. Come mga January, siguro nandun na yung pangalan ko sa, mga January, siguro 2021. Tama ako ha. January 21. Nandun na siguro yung number ko. Siguro, madaling araw alas 2 ng madaling araw. Tapos, biglang feel. Tapos, merong link siya na pinadala sa YouTube. So, binasa ko. Sabi ko, alas 2 ng madaling araw, Lisa Marcos, feel. Tapos, may YouTube link. So, sabi ko, hack ba ito? O lasing ba ito? Tapos naisip ko, baka lasing to kasi alas 2 ng madaling araw eh. Diba? So, inopen ko. Pag-open ko nung link, speech ko. Nagsispeech ako sa Tapang at Malasakit. Nung taon na nanalo si PRD, tapos binuo namin yung Tapang at Malasakit. Speech ko yon doon sa BGC, sa Marquee Events Hall. Tapos, hindi ko siya sinagot. Kasi alam kong missend siya. Diba? Kasi hindi naman tayo magkaibigan eh. Hindi tayo magkakilala. Tapos sasabihin mo, feel. Tapos link. Sabi ko, itong so hindi ko na pinansin. Tapos, mga 1-2 days after, chinek ko yung kanyang message. Dinilit niya. 2. So sabi ko, tama nga. Missent. Wala siguro sa tamang pag-iisip na. So, nakamisent. Oo. So, sabi ko, tama nga. So, skin cap ko yun. Ganyan. Pinapakita ko yun sa mga kaibigan ko. Tingnan nyo, oh. May galit sa akin to. Ganyan. So, alam ko na yun. Alam ko na yun na hindi niya ako gusto. Kahit nung kampanya man, lahat naman ng malapit sa circle nila, kasi unity may, diba? So, pag nagkukwento sa akin, sabi niya, uy, tinatrash talk ka nung asawa. Sabi ko, oo nga eh. Sabi ko, pero wala naman silang ikaka-insecure sa akin eh. Tumakbo na nga akong vice president eh. Tumutulong na nga ako sa bayan, sa kanila. Grabe, no? Hindi, alam niyo, kaya siguro baka isipin ng iba dahil lang sa asawa. Tinatanong natin to para malaman natin kung sino yung nasa likod talaga ng impeachment. Dahil, malay mo, baka kasama pati sa pagplano yung asawa at saka si Martin dahil sila po ay magkamag-anak. Posible Tsaka kaya nag-stem to. Malayo pa yung election, 2021. May mga ganitong instances na eh. So, talagang, ginamit lang si VP, para sa akin parang ginamit lang talaga si VP para makaposisyon sila. And then, eventually, yun talaga plano nila. Kasi sa mga timeline na sinasabi ni Madam, makikita mo talaga Tapos makikita mo kung sino yung mga inactivate nila para gawin ito. Hindi nila kayang gawin on their own eh. So, inactivate nila yung may galit sa inyo. Which is Makabayan. Di ba? Oo. Nagsama-sama sila. Tsaka yung dilaw. Yung mga yellow. Yellow-pink. Ano bang, isa lang naman yan sila, diba? Yellow tsaka pink. Oh. Yellow tsaka red, pinaghalo. Naging pink. na. Oh, yung mga yellow-pink. Yan din yon. Kasi sa kanila yung nanggagaling yung brat, galing yan sa yellow. Siraulo, galing yan sa yellow. Lustay, galing yan sa yellow. Yung narrative na ganyan, malalaman mo kung kanino siya galing. Kasi makikita mo saan siya lumalabas sa internet eh. So, galing siya sa... so, ano yan? Makabayan, BBM, administration, tapos pink, yellow, red. Dumadami yung kulay nila eh. Pink, yellow, red eh. So, yes, pink, yellow, red. Tapos, meron pa yung isa eh. So, 4. May dalawang pinupukol sa inyo pagdating. Ay, actually, 5. 5 yan. Oh.
May dalawa pong pinupukol sa inyo pagdating sa issue na impeachment. One, yung paglustay. Ipaliwanag nyo po ba yung 11 days na ginastos nyo? At pangalawa, yung Maria Piatos ba yun? No, Mary Grace Piatos. Mary Grace Piatos. Yun yung dalawang paulit-ulit nilang inuulit na Oo. binabanggit. Ano pong nasa likod nung 11 days? Oo. Normal yan sa lahat ng opisina ng gobyerno na nagbabayad ka. In fact, kung titingnan mo ang mga transaksyon sa gobyerno from Office of the President papunta sa municipal at city level, marami dyan na isang araw lang nagbabayad sila ng 100 million, 200 million, kasi yun yung kontrata nila. Kailangan nila magbayad sa mga obligasyon nila. So, hindi nakakapagtataka na magbabayad ka, may lalabas talaga na pera. Kasi kailangan mo magbayad sa lahat ng mga obligasyon mo. Yun yung purpose ng funds yun yung purpose ng budget. Lahat ng project mo, lahat ng programa mo, kailangan yun ng pera, diba? So, meron yung mga procurement. Tapos, pagkatapos nun, pag nabuo na yung lahat, tapos nandyan na yung budget mo, kailangan mo magbayad. So, lalabas talaga yung pera. Hindi nakakapagtataka na nagbabayad ang isang opisina ng gobyerno ng milyon-milyon sa isang araw. Pero hindi ho ba kayo napaisip na late na nila ni-release yung budget nyo nun? Kasi 11 days na lang bago ho mag-New Year. Oh, hindi nyo naisip na baka patibong to. Meron nagsasabi na ganyan, na patibong ito. Pero ako good faith ako lagi sa trabaho August pa lang, kasi July, binubuo namin yung satellite offices. Kasi sa gobyerno, 'di ba, parang tipong limited lagi yung budget. Sa lahat ng opisina ng gobyerno, limited lagi yung budget. Lalong-lalo na sa amin, sa Office of the Vice President. Tapos yung trabaho namin, wide range yun. Pero tumutok kami sa good governance and poverty alleviation. Kasi yun talaga yung problema ng bayan natin. Alam mo, naghihirap na tayo noon, ilang years, siguro mga 10, 20 years. Hanggang ngayon, makikita mo sa economic indicators natin at yung position natin dito sa ASEAN region, makikita mo na nasa baba tayo in terms of economic performance.